message ni Nikki sa kanyang tatay. Nakaka-touch naman itong mga message ni Nikki tatay. Opo. Uy, grabe oh. Bigay ni Luke at Nikki kay papa nila. O, basahin natin. Happy Father's Day. Ayan, Happy Father's Day pa. Hindi ko man ito sinabi ng madalas, pero mahal na mahal kita. Hindi dahil sa'yo, hindi ako makakapag-aral. Ngayon, hindi ako magsisisi dahil meron akong poging tatay, supportive at mapagmahal na ama. I love you. Sino nagsulat nito? Ay lagi kayong dadasal. Nagpapasalamat nga po ako lagi may tagagabay yung dalawa. Last 12 na guys ng hapon. Papunta tayo ngayon dito kala Tatay Romnick. At ngayon, diretso magbabiyahe na kami papunta ng norte. Kinakailangan lang talaga nating daanan yung iba pa natin mga beneficiaries. Kasi nga, syempre mawawala tayo ng ilang araw. So kinakailangan nating ibigay kung ano yung para sa kanila. Kaya ayun, kasama ko na si Cairo, si Commander, si Rans. Kaming apat yung magkakasamang pupunta ng norte ngayon. So naiwan sila kasi hindi pwede, may pasok sila eh. First time mo dito makapunta, no? First time. First time. Makikita, paunti-unti nakikita ni Commander kung saan yung mga pinupuntahan namin. Buhat nung hindi na siya sumasama sa amin. So, ngayon nakikita mo na sino ba yung mga napuntahan mo pinuntahan natin. Kay Ate Ninya, kanino pa ba? Kay Nanay Minerva. Dito ngayon kala Nikki. First time mong makarating dito. First time. Medyo malayo pala sa highway. Ano? Malayo sa highway. Tapos ano napapansin mo sa kalsada? Ang liit. Maliit na kalsada. Talagang one way. Kaya bigayan lang dito. Yan, medyo masama yung panahon ngayon guys. Kasi nga, alam nyo naman, may bagyong parating, super typhoon. Pero hopefully hindi naman sana magrabe sa Pilipinas at sa ibang bansa rin. Anong pangalan nga? Si Inday. Inday Sara. Inday Sara, malakas yun. Lakas nun. Kaya Kaya pala. super typhoon eh. Kaya siguro Inday yung pinangalan. Binase sa lakas. So sana naman hindi sobrang putik dito ngayon kasi nag-uulan na rin itong mga nakaraang araw dito kala Nikki. Hindi lang pala sa kanila, hindi pala sa atin. Bakit may putik eh, sementado ng doon? Hindi pa to. Liliko pa tayo ng kanan. Doon na yung simula ng papasok sa kanila na putik talaga. Imagine mo yan, papunta tayo doon. Ganyan. So yan ang kailangan nating daanan. Kaya nung nakapunta yung sponsor nila dito, nasabi nilang grabe pala yung daan na pinapasok namin every time na pupunta kami kala Nikki. At least na-experience din nila. Ang ganda dito sa kanila. Oo, maganda, presko dito. Fresh. Masarap matulog kapag tag-init. Ayan, dito na tayo liliko. Ayan, kakanan na tayo dyan. Dito. Ayan, maliit ang kalsada dito lalo. Kung ano yung liit nito, mas maliit Paano pa dito. mo nga nahanapan si tatay, ano? Tatay Romnick. Oo. Imut ko na din eh, pero parang may nagsabi sa akin na baka daw pwede kong bisitahin yung isang pamilya dito na, yun nga, hindi na nakakakita yung lalaki at may anak pa na dalawa na wala ng nanay. Ako yata. Hindi ko alam, ilimot ko na. Ako din yata turo niyan kay Tatay Romnick. Oo nga. Limot ko na. O, ikaw yata nakakita niya na nag-message, di ba? Pati yung may sira na yung sinunog niyang bahay niya. Oo, si Rolly. So ito yung dinadaan namin na masikip. Ay, buti nagkakasya. Ito yung sinasabi kong wag naman sanang maulan. Kasi sobrang putik talaga dito. Tsaka nagbabaha. Grabe pala tong dinadaanan niya, ano? Oo, talaga naman. Marating lang yung lugar nila, yung bahay nila. Yun ba yung alagan ni Tatay Romnick? Hindi yan. Hindi yan. Andun. Sa kabila. Kaluluwang ng lupain dito. Oo, maluluwang. Pero walang nakatanim. Kung sa norte to, sa mga tao, hindi nila to May tanim yan hindi nila palalampasin yan. Every cropping. Oo, sa tuwing mag-aanihan, may kasunod na kaagad yan. Pero to, wala oh. Bakante, puro damo. Baka pa, kain na ng baka. Nakakaakyat ang sasakyan dyan? Oo naman.
Grabe oh. Dami na rin memories dito. Sa lugar nila Tatay Romnick na to. Marami na ding time na pumapasok kami dito na may mga nakaharang dito na hindi mo alam kung paano mo gagawa ng parang para makapasok. Kasi nga may nakaharang na motor. Eh hindi kasya ang sasakyan. So yan guys. Tara malapit Si na. Rans nakarating na dito. First time yata ni Rans dito. First time mo dito, Rans? First time ni Rans. Oh. First time. Eh, sinong cameraman mo pag pumapasok dito? Naiiwan sa labas? Francine. Ayan na yung baka inalaga ni Tatay. Ah, yan yun. Ba't parang nangangayayat ang baka ni Tatay Romnick? Eh syempre kay Tatay Romnick pupunta yung taba. Si Tatay Romnick nga ay payat din. Kaya nga eh. O, dito na to? Ay, tinataas mo dyan. Oo, para pag babalik ako, iatras ko na lang doon. Wala kasi ditong kakabigan. Wala ditong iikutan. Kakaiba itong lugar na to ni Tatay Romnick. Alright, dito na tayo. Ay, dito na yun. Nakikita kong Yan yung manok niya. Yung binigay natin na inaalagaan niya. Ah. Yung dyan sa nakakulong dyan. Alright, tara. Ngayon nga lang guys, maulan talaga. Pero ngayon, buti tumila-tila yung ulan. Oh, may bayabas. May bayabas si Tatay Romnick. Kaso walang hinog. Ayun lang. Matigas yan. Tingnan natin si Tatay Romnick. Nasaan na siya? Yun oh, nag-ano yata ng ano. Tatay! Magandang araw po! Magandang araw po. Ay, lalaki na! Hala! Grabe, ganyan na kaagad sila kalaki? 34 days po. 34 days? Hindi malapit na yan. Kasi 45 days lang naman. Opo. Ang lalaki na guys oh. Magaling pala mag-alaga. Walang namatay? Meron po yung sisiw lang gwapo lumablo po doon sa painuman. Ilan ang namatay? Hindi ko napansin. Tatlo po. 3? Pero at least marami pa rin natira na buhay. Malalaki na oh. Wala na, hindi na mamamatay-matay. Po, naroon po yung maliliit. Ah, may maliliit pa doon? Oo, yung pong sabi nila iwalay ko doon tabol. Sabi niya yung nag-alaga din. Lalaki na guys oh. Dami. May naiulam na kayo? Wala naman? Wala pa naman po. Kala ko may naiulam ka na eh. Nasa pala sila Nikki ngayon? Napasok po. Eh, may pasok sila ngayon? Opo. Akala ko lahat ng school walang pasok. Ay grabe. May ilang kilo na kaya yan tatay? Mahigit na isang wari ko yun. Mahigit 1 kilo? Opo. Maganda ano mo man lang yan, mapatatlo. Hanggang sa 45 o kaya 2.5 ganun. Opo. Ano? Opo. Para sulit-sulit naman kasi kung 1 kilo and a half lang, nako, lugi ka tay. Dapat mga 2.5 kilos. Opo. Gada isa. Okay na yun. Gumagid na nga kung 3 eh. Anong plano mo dyan pag okay na? Eh, sabi po nung kinuhanan ko, kung sabi ko sa kanila, kanari ko mo ng manok ko pag lumaki. Ah, sila na din daw. Kahit lahatan, sabi ko sa kanila. Ano sabi nila? Pumayag naman daw. Pumayag naman ako. Ay, Sabi, maganda. oo, para pagka-harvest ko, di may palit bagong. May panibago na kaagad kapalit. Maganda tay. May kausap ka na pala. O sila Nikki nagbabahog din dyan sa mga yan. Opo. Pinabibidyo ko nga po kayo ito. Bago pinapasa kay Tita Del. Ah, Abi, ang nakikita bait niya. naman ni Nikki. Ah, Natulong po Parang- siya po. ano yun tay, karton? Opo. Ah, okay. Paano linisan yan tay? Paano nililinisan? Sa nung nilinisan po namin na rin yung pinarkor po. Ang nililinisan lang ba dyan yung ilalim? Opo. Hindi na itong ibabaw? Hindi na po. Ah, okay. Kala ko pati yung ibabaw. Maganda pala niyan tay. Meron ka ditong sprayer. Opo. Ano? Yung pang spray para hindi mahirap maglinis. Yun ang magandang, Wala po. yun ang magandang meron ka sana dito. Yung kahit rechargeable na pang spray.
Ayos, may ilaw yan tay. Meron po. Yung isa nambatin. Wala namang sinisipon sa kanila. Wala mo po. May ginagamot naman po akong bet yung Anong gamot ang binibigay mo? palagay po sa dyan sa inumin nila. Para sa mga sipon po. Para hindi siponin. Opo. Lalo't magtatag-ulan na ngayon. Opo. Tag-ulan na nga pala talaga. Ayos tay. Bali lang piraso pa kaya yan? Kuwan po. 55. 55 pa? Opo. Mabuti. 55 pa pala. Sige, dito tayo tay. Sayang, akala ko walang pasok sila Nikki. Kaya ngayon ako nagpunta. Kahapon pa dapat ako pupunta. Sabi nila Mac, wala daw silang pasok ngayon. Akala ko naman lahat. Hindi pala. Pasok pala sila Nikki. Akala ko maabutan natin dito ngayon. Makamusta natin. Wala pala Ay, bukas yung electric fan mo tay. Electric fan mo bukas, wala naman tao. Sayang yung kuryente mo. Ako po nakaiga dun eh. Kanina. Patayin muna natin, sayang. Sige po. Patayin ko muna. Opo. Patayin natin yung electric fan ni tatay kasi wala namang gumagamit. Konsumo pa sa kuryente yan. Kailangan pati sa kuryente marunong mag-budget. Magkano tayo naibayad mo dun sa bahog dati? Ikuan po. 3. Abay 2.5 po. Tsaka isa nga 2.5 po. 2.5 ang binayad mo. Po. Ganyan po. Makapakuha po sa kapatid ko. Okay, so kamusta pa ang pag-aaral nila Nikita eh? Ayos naman po. Lagi pong bida sa akin eh. Matataas daw kanyang Grado? nakukuha sa mga kusakwan eh. Sa mga quiz, exam? Po. Maganda naman kung ganun. Kamusta ang pagpasok nila? May yung service nila? Diretso? No po. Mabuti naman kung ganun tayo. Okay, kaso nga lang ito ngayon magtatag-ulan. Saan ba sila sinusundo? Ay, doon po sa labas. Ay, hindi dito hindi dito mismo? Hindi po. Bakit doon? Yung nadana lang po yung service nila. Nadana lang sa may karsada. Ay, hindi pala dito mismo sinusundo. Hindi po. Ibig sabihin yung mga anak mo naglalakad po papunta doon. Opo. Paano yun pag tag-ulan? Ay, di butan lang po. Kasi dyan, nagbabaha dyan sa dinadaanan na yan eh. Bota. Opo. Pero ang mga anak mo naman wala namang naisusumbong sa'yo na hindi maganda nangyari sa school. Wala naman po. Wala naman. Silo, kapon ni Naruto kapon ni. Doon ang masakit ang ulo. Nung Lunes po yung masakit ang ulo. Ay may exam sila, yung sa ability test. Pumasok na po, kahit masakit ang ulo. Ala. Bakit sumakit ang ulo niya? Hindi ko po alam eh. Hindi naman nabasa ng ulan? Hindi naman po. Tsaka yung katawan niya. Nagpo-push up lagi. Ano po siya? Kahit kabata-bata pa. Sabi yung manakit nga katawan mo, nabagmang ka siguro Kaya eh. nga po. Pero pumasok kahit masakit ang ulo. Opo. Dahil dun sa exam. Opo. Ibig sabihin kahapon lang siya absent. Opo. Pero si Nikki, hindi naman nagkakasakit. Hindi naman po. Maganda naman kung gano'n. Binibili ko po ng vitamins din yung dalawa eh. May vitamin silang ininom? Opo. Po. Okay. So, paano? Kamusta naman kayo ng sponsor nyo? Kamusta ang pag-uusap? Okay naman po. Ako nga po sa tita din. Kahit po ako nahihiya, talagang kilapala ko po mukha ko. Nahingi po ko ng pera eh. Nagkataon lang pong sila'y wala sa kanila. Nasaan daw sila? Nasa Makati. 2 araw daw po. Okay. Kayo tay, bukod po ba sa natatanggap nyo sa sponsor, ano po, may income po ba kayo dito na iba?
Wala po, yun lang po. Yun lang talaga. Yun lang po. Kung sakali ito pa lang, Opo. kung kauna-unahan ninyo magiging Opo. parang source of income. Opo. Tay, alam nyo ba ang bentahan ng ganyan kapag ka magbibenta na kayo? Ay, hindi ko po alam. Hindi wala pong... Wala kang idea. Wala po. Eh, dapat may idea ka, tay, kasi ang gagawin nyo po, tay, magpatanong-tanong kayo din sa iba na nagbebenta rin ng ganyan. Magkano ang bentahan nyo per kilo? Opo. At least may pagbabasihan po kayo. Opo. Para hindi ka po malulugi kapag ka may ibibenta mo na. Opo. Kasi kapag ka tsatsambahin mo lang, o kaya kung ano lang yung sabihin sa'yo, mamaya talo ka pala. Opo. Kaya dapat magpapatanong-tanong ka dyan. Magkano yung bigay ninyo sa 45 days, ganyan, Opo. per kilo. O para may idea ka, alam mo. Kasi mahirap yun. Kawawa naman, baka naman nagtatrabaho ka lang sa wala. Ang papakahirap ko sa wala. Mahirap naman ng ganun. Sino ba naman ang gugustuhin na nagninegosyo na palugi, di ba? Opo. Wala naman siguro. Opo, sabi ko nga, kahit ako'y kumita din ng konti, masaya na ako, huwag lang malulugi. Totoo yun. Opo. Kumita ka lang. Hindi lang tayo konti kinikikitaan dyan kasi naranasan na yan ng isa sa tinutulungan namin eh. Sa Bicol, di ba? Sila Herlin. Malaki kinita nila. Gaano po ba kabilis tatay maubos ang isang sako? Ang isa sa ako po ko na, siyam na, katulad ngayon, siyam na araw lang po eh. 9 na araw. Opo. Tapos 45 days mong kailangan bahugan. Yung una po, yung sisiw po lang, ano po, 15 days. Yung isa. Sumunod 12. Sumunod ngayon, siyam. Siyam na araw po. Ibig sabihin, bibili ka ng bahog. Ngayon ay ilang araw tayo? 30? 34 po. 34. So may natitira pa si tatay na 11 araw. Opo. Para makompleto yun. Opo. So ibig sabihin, nakakalimang bili ka ng sako ng patuka sa halagang Yung po yung 1-3 ang isa. Yung una po daw libo po. bakit daw dalawa? Yung po sa Japumal, yung isa, yung una. At mga pinakpino po. Tapos itong pangalawa, 1-3 na lang. 1-3, 1-2. Itong huli mong binili, magkano? Yung, hindi po, pupunta pa lang po doon ngayon nga po. Hindi, itong yung pinapabahog mo. Ay, yun po yung 1-3. 1-3 ang inabot. Opo. So, 1-3. Kailangan kasi kwentahin mo din yan tayo eh. Magkano yung magagastos ko sa bahog, sa kuryente. Kasi gumagamit ka ng kuryente. Opo. Baka naman mamaya, lugi-lugi ka na. Opo. Tansyahin mo tayo. Pero hindi. Sa tingin ko, hindi siya malulugi dyan. Basta, alam ni tata yung bentahan pag binenta niya yan. Hindi siya malulugi dyan. Kasi imposible. Kasi sila Herlin nga nagsimula sila parang kumitas, tumubo sila ng, hindi ako sigurado pero parang nasa naalala ko, 7,000 pesos ang tinubo nila dun sa nabenta. Hindi ako sigurado kung tubo yun o ano, basta ang alam ko malaki yung tinubo nila. Maglipet ang baka, kahit palitali-tali, walang problema po. Hindi ka magpo-problema. Opo. Hindi po problema sa patuka. Ay, ilan ba yung bakang inalagaan mo? Wala po ako nalagang baka. Nasaan na? May sinahuli kong dapat gawa nga po niyan eh. Ito na lang surrender natin tayo, Opo. kunin uli natin yung baka. Mag-alaga ka ulit ng baka. Ang baka pala ay damo-damo lang ano. Dam-dam lang ibo. Wala ka na po problemahin. Kahit 2 taong pong nasa tubigan ni hindi na mo problema. Kaya nga po tayo. Kaso nga lang, paano ang bigay sa'yo ng pera? Yun lang, ang pera lang po. Nag-aalaga ka lang, pero wala kang income. Di ba? Ayun lang pinagkaiba ng tayo. Opo. Doon, alaga ka lang ng alaga. Kung bigyan ka man, pag nabenta siguro, Opo. magkano naman nabibigay sa'yo kung minsan? Depende po sa nila. Pag magandang alagat kita, meron pinang mataas ng 10. 10? 10,000. Sa isang taon yun. Meron pong 2, 3. Tagal. May 2-3 taon bago ka makakuha ng 10,000. Samantalang sa dito, kung tumubo ka man ng 5,000, 45 days lang yun. Opo. Lamang ka pa rin dito, tay. Opo, malaki po lamang dyan. Pero kapag kaya naibenta mo na yung lahat, doon na lalabas yung tubo mo, doon ka naman kukuha ng papaikutin mo na ng susunod.
Di ba? Itatabi mo na yung puhunan mo, tapos yung tubo na lang yung paikutin mo na naman ulit. Sabi ko nga po, dapat wala bago mag-umpisa, mag-i-stack mo ng maraming patuka. Maraming patuka. Opo. Para hindi nabili ng bili. Yung pong isa yung sponsor tayo na nasa New York, nakakausap nyo. Opo, tumawag po kayo na naked look na isang araw eh. Ano po sabi? Ayos naman po, baka mag-shopping daw sa Pasko mga ni. Susundin daw po doon Sa dito. Pasko. So ngayon tayo, sa totoo lang, dapat kanina pa kami, pauwi po kami ngayon ng Isabela. Lahat po ng gamit namin nakakarga na sa sasakyan, pero kinakailangan ko lang dumaan dito sa'yo. Opo. Kasi nga ay syempre, kailangan nyo din ng allowance, Opo. kailangan nyo ng patuka, kaya kami nandito. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo. Walang ano man tayo. Kaya umikot kami, dapat ang daanan. Di ba, Candelaria kami. So Opo. dapat doon na diretso na kami. Pero umikot kami papunta dito sa San Juan para nga po mapuntahan namin kayo. Maraming po umalis. salamat sa inyo. Opo, kasi nagchat din sa akin si Ate Del eh. Sabi niya sa akin kung pwede daw makisuyo na mapuntahan nga kayo dito. Kaya sabi ko kahapon dapat. Kaso nga sabi ko may pasok sila Nikki kahapon. Nabanggit nung anak ko na panganay na wala daw pasok ngayon. Akala ko pati sila Nikki wala. Kaya pumunta ako dito. Nung linggo ko, hindi. Oo. Okay. Sige tayo, ito. Bibigyan kita ng ng cash. Ito tayo. Buka mo yung palad mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5,000 galing kay Ate Del. Tapos dinagdagan ko ng 2,000 para may bili kang patuka. Opo, Tatay. salamat po sa inyo. Sige po, walang naman tayo para sana ito tapos na yung unang alaga mo kasi meron ka na lang 11 days, di ba? So, sana mapagpatuloy mo 'yan. Opo. Nakita mo naman yung kalamangan ng pag-aalaga ng sisiw kumpara sa pag-aalaga ng baka. Opo. Tayo, sa baka wala kang problemahin kasi may damo marami. Opo. Pero ang problema mo doon yung income mo. Opo. Di ba? Opo. Dito, medyo kung minsan, mapaisip ko sa bahog, pero pag natapos mong mapalaki ang mga yan at may benta mo, makikita mo yung pinaghirapan mo din. Yung stress na dinanas mo sa pag-aalaga, di ba? Oo, ang negosyo tayo, masakit sa ulo yan. Sa pag-aalaga Ganyan sa akin walang problema. Wala tatay negosyante na hindi sumakit ang ulo. Hindi ako naniniwala. Kahit pa si Henry C. o kung sino man na mayayaman sa buong Pilipinas, sumasakit ang ulo niyan dahil sa pag-iisip sa negosyo nila. Ganun talaga tayo ang may negosyo. Hindi yan yung parang natutulog lang tayo sa higaan na ang sarap sa pakiramdam. Hindi po yan ganun. Kaya dapat handa tayo kapag tayo ay nagnegosyo. Opo. Tay, Opo. sakripisyo ang kailangan. Opo. Maraming salamat po Sige sa po inyo. tay. Maraming salamat din. So, paano? Kay Ate Del? Ang Tita Del, maraming salamat po sa inyo at binigyan niyo ako ng tulong na naman. Maraming po salamat. Diyos na po ang bahala sa inyong magsuklay ng kabutihan niyo sa amin. Tama. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayong bati si Ma'am New York. Mag-iingat po kayo palagi. Alam mo ba tay na nabanggit sa akin ni Ate Del na yung ibinigay niya noong nakaraang pagpunta ko dito na 5,000 pesos, galing pa yun sa sinahod niya sa YouTube. Yun ay sweldo niya sa YouTube niya. 5,000 pesos ibinigay niya na lang sa inyo. Maraming salamat. Ganon din niya, ganon niya kamahal ang mga anak mo. Na ultimo yung pinaghihirapan niya sa YouTube niya, handa niyang ibigay na lang sa mga anak mo. Opo. Kaya sana tayo, huwag nating siyangin ang mga ganitong klase ng tao. Na tayo? Opo, sabi ko sa mga anak ko, huwag kayong huwag kayong mahiya sa mga ina. Kung anong kabutihan sa atin, suklan yung masigit pa. Yan sabi ko sa dalawa lagi. Tama yun tayo. Laging tuwing umaga po, tuwing papasok, mag-chat ka dyan sa inyong GC, sabihan na kayo.
papasok. Sabi naman ay lagi kayong magdadasal. Nagpapasalamat nga po ako lagi may tagagabay yung dalawa. Opo, may nagsasabi kay Niki na magdasal kayo palagi. Opo, Di ba? magdasal kayo palagi pag-aalis ng bahay pamuntang school. Opo, tay. So, sige, tay. Yun nga lang, matagal-tagal ko nang di nakikita si Niki at si Luke kasi nung pumunta ako ng Nagraw, wala din sila eh. Oo nga po Ayun nga lang yung hirap, kaya bihira ako dito magpunta kasi alam ko may pasok yung mga bata. Miss na nga daw kayo. Ay, anong oras umuwi sila? Ngayon po 5. Oo. Ano pa nga abutan namin, guys? Pag mag-vlog kami ng alas 5, tapos mag-edit pa ako pag uwi. Kailangan, alas 6 pa lang. Nag-i-start na ako mag-edit kasi ang upload ko alas 8. Kaya hindi ako dito nakakadaan kaagad kasi nga alam kong sila may pasok. Meron din pong may pinapakita doon sa inyo eh. O sige, ano yan? Sana sulit sa akin. Sige nga po tayo, patingin nga po. Yung Father's Day. Ay, may binigay sa'yo ng Father's Day. Opo. Nasaan? Patingin daw. Oy! May ginawa si Niki at si Luke. Oh, para kay tatay. Happy Father's Day from Luke and Niki to Papa. I love you so much. Thank you sa lahat, Papa. I love you. Sana mag-ingat ka lagi. Sana bigyan ka ng maraming buhay. Ay, grabing sweet naman ng mga bata na ito, guys. Oh. Sana all may anak na ganito. Napaka-sweet ng anak mo, tay. Napaka-maalalahan nila sa'yo. Uy, grabe, oh. Bigay ni Luke at Niki kay papa nila. O, basahin natin. Happy Father's Day. Ayan, Happy Father's Day pa. Hindi ko man ito sinabi ng madalas, pero mahal na mahal kita. Hindi dahil sa'yo, hindi ako makakapag-aral. Ngayon, hindi ako magsisisi dahil meron akong poging tatay, supportive at mapagmahal na ama. I love you. Sino nagsulat nito? Sige po, meron po yan dito sa loob. Ay, meron pa sa loob yan? Opo. Tinatabi mo tatay yung mga ganito ni Opo, yung niya. tinatag. Ito kay Luke naman. Para kaniki po yan. Okay. Nasa... Grabe, oh. Yung mga effort ni Niki, oh. Oh, nagawa siya ng sobre na ano. Thank you, Papa, sa pagiging ama at ina sa amin ni Luke. Palagi ka mag-iingat. Love na love kita. Sana luminaw na mata mo para hindi ka na mahirapan. Message ni Niki sa kanyang tatay. Nakaka-touch naman itong mga message ni Niki, tatay. Opo. Ano ng puso itong ano niya, itong mga sulat niya. Ito yung parang sa sinaunang bata pa, guys, eh. Opo. Yung ginagawa ni Niki na to. O, dito, sino to? Ako, kami po. Si Niki, si Luke, ikaw? Opo. O, nagpa-print pa yung bata, oh. Pinaprint pa yung tatay niya, oh. Grabe. Kakatuwa naman. O, itatago mo tatay mga ganyan, ha? Sadya pong tatagot to. Itago mo para pagdating ng araw, kung may mga asawa ng mga anak mo, may babalikan ka. Opo. Ano? Opo. Galing. Sana ganyan lahat ng anak, no? Hindi lang yung puro hingi ng pera, puro pabili. Sana hindi ganyan ng bata. Sana kagaya nito, nila Niki at ni Luke, na marunong magsabi ng pagmamahal sa magulang at marunong magpasalamat sa sakripisyo ng magulang. Hindi puro ano na lang, puro demand. Pag di na pagbigyan, galit, akala mo inaapi. O maraming bata na ganyan, sana hindi ganyan. Kapag ginalitan, akala mo hindi na mahal na magulang. Tandaan nyo, guys, yung mga kabataan, kaya kayo ginagalitan ng magulang nyo dahil mahal nila kayo. Ayaw nila kayo mapasama. Yan lang kasimple yun. Di ba tayo? Opo. O sige po tayo. Sa ngayon, ay pupunta na muna kami, ha? Opo. Mag-iingat po kayo. Okay po, marami pong salamat. Kamusta mo po ako doon sa dalawang bata, Opo. ha? Opo. Sige po tayo. Sige, ingat kayo dito palagi, ha? Lalo ngayon, no, may bagyong parating, baka di natin alam kung aabutin tayo dito. No? Opo. Sige po tayo. God bless po sa'yo. Mag-iingat po kayo dun. Sige po, God bless po tayo. Alam naman natin si tatay, walang ibang pinagkukunan ng pera. Kaya nga natin siya sinusubukan, bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng negosyo ng munting ano lang, kabuhayan para meron siyang aasahan na source of income. Kasi ang hirap naman, aasa na lang tayo, 'di ba, na may kung may darating o wala na tulong. Paano kung
naging busy ang mga tao na tumutulong. Hindi naman all the time nasa isip nila ang tinutulungan. So, paano kung na-busy rin sa kanya-kanyang buhay? Di, paano sila? Di ba? Nag-aantay lang. So, iba pa rin yung may sarili silang income na alam nilang hindi sila magugutom dahil meron silang pinagkukunan na sarili. So, yun lang. Natuwa naman ako, malalaki na yung sisig ni Tatay Romnick. At kunting araw na lang, 11 days, i-dispose niya na yan. And then, kukuha na naman ng panibago. Sana, tumubo si tatay ng malaki para may magamit siya sa mga anak niya rin at saka may maitabi-tabi siya, di ba? Yun lang po, maraming salamat sa pagsama niyo dito. Mag-ingat kayo, may bagyong parating. So, God bless sa inyo lahat mga OFW, mag-ingat kayo dyan palagi. At syempre, yung mga pamilya naman na nasa Pilipinas, kamustahin nyo palagi yung pamilya nyo nasa abroad. Kailangan nila yung suporta nyo, pagmamahal nyo. Okay, maraming salamat and God bless you all guys.